So we continue with our series na pinapagatan natin na uncommon at with integrity. So ang integrity ay very uncommon, very rare, hindi natin madalas nakikita. Pero dito sa church, we want to be different. Now, we want to be a people na mayroong integrity. We want this church to be known for integrity. Ano? So, ang key verse natin ay Psalm 78 verse 2. Sabi dyan, basahin natin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands in the net. Yan. No? So, like David, hindi natin hinahabol yung perfection. We're not perfect. David is not perfect. Marami siyang mga nagawang kasalanan. Yung kasalanan niya, mas malala pa sa ginawa natin. Ano? Pero, ang sabi ng Bible, ang comment ng Bible sa kanya, meron siyang integrity. Ano? He is honest, he is genuine, he is authentic. Ano? Pag-serve talaga siya sa Panginoon, yung heart niya ay pure before God. Meron man siyang mga nagawang mistakes, pero bumalik siya sa Lord, nagpakorek siya sa Lord, nagpatama siya sa Panginoon, kaya po meron siyang integrity. Even hanggang sa dulo ng kanyang life, hanggang sa mamatay siya, nagsaserve siya sa Lord, nag-obey siya sa Lord, ginagawa niya yung pleasing sa Panginoon. Ang desire ng heart niya, ng mind niya, ma-please lang si Lord. Can you say amen? Amen. No? Sabi ng Bible, sabi ng di Bible, ng Google, AI, ano, balikan lang natin. Yung sinabi natin last week, integrity is the quality of being honest, being trustworthy, and having strong moral principles that are consistently upheld, even when no one is watching. Ano? Pag meron ka integrity, honest ka, mapagkatiwalaan ka, meron kang strong principles. Ano? Ibig sabihin, sa isipan natin, sa puso natin, meron tayong conviction, meron tayong matibay na pinanghahawakan, pinaniniwalaan. At yung pinanghahawakan natin, pinaniniwalaan natin, consistently, pinapamuhay natin, consistently, ina-uphold natin, ginagawa natin, yung mga principles na meron tayo. Ano? Kaya napapagkatiwalaan tayo ng mga tao. Ang tingin sa atin ng mga tao, we are honest. Ano? Hindi lang tayo mabait, hindi lang tayo nice guy, pero meron tayong principles. Ano? Kasi pwede ka maging mabait, pero wala kang principles. Ano? Binabati mo lahat, nakangiti ka palagi, hindi ka nagagalit, yun yung mabait. Natinda natin? Pero, pwede ka nagsisinungaling. Pwede ka nandoloko, pwede ka nandadaya. Yung taong may integrity, meron siyang matibay ng principles. Pinapamuhay yung principles na yun. Natindihan po natin? No? It involves aligning one's actions with their words and values, often described as acting with moral uprightness and wholeness of character. Sabi mo sa atin mo, wholeness. Wholeness. No? Kapag naalala sinabi ko sa inyo po last week, yung holiness, ibig sabihin ng holiness, isa, oneness. Kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung sinasabi mo, kung ano yung ginagawa mo, kung ano yung nasa heart mo, isa lang yun. Hindi magkakaiba. Ano? Ang taong unholy, iba yung iniisip sa ginagawa. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Iba yung ginagawa dun sa kung ano yung nasa heart. Yun ang unholy sa Panginoon. Ano? So si Lord, holy siya. Kasi kung ano yung nasa isip niya, kung ano yung nasa bibig niya, kung ano yung ginagawa niya, isa lang yun. Walang magkakaiba. Ano? Hindi mo sasabihin na, I love you, pero sa isip mo, hindi ka lang, unholy yun. No? Ay, ang ganda ng damit mo. Na? Pero sa isipan mo, bakit naman, di bagay. Diba? Yun yung unholy. Naintindihan po natin? So, ang integrity, ang holiness, pare-pareho lang yung lahat yun. Nakikita sa labas, tsaka nakikita nasa loob, isa lang. Hindi magkakaiba. Okay ba? No? Malinaw tayo lang? Yes. Yan. So, punta tayo sa verse natin for this morning. 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 6. No? So, ano yung sinasabi niya? You know, brothers and sisters, that our visit to you was not without results. Alam po natin si Paul, nag-mission siya sa iba't ibang mga lugar, pumunta siya sa iba't ibang lugar, nag-establish siya ng mga church doon, nagsisimula na muna siya mag-share ng gospel sa mga ilang mga tao, tapos yung mga tao na yun, dumadami, marami yung nagiging followers of Jesus, marami yung nagiging disciples ni Jesus, mula sa mga followers of disciples ni Jesus, na regularly nag-gather, nagiging church. Tingnan natin. At isa na sa na-establish na church, yung church sa Thessalonica. So, ang lugar, Thessalonica, ang tawag doon sa mga nakatira sa Thessalonica, Thessalonians.
Kaya gumawa siya ng, tapos later on, ginagawa niya, sumusulat siya dun sa mga churches na yon. So yung sulat niya na yon, nakasulat sa papyrus, ano yung papyrus, ano? Yung nakabilot na papel, na-recover nila yon, yun yung tinawag nila Book of Thessalonians. Pero letter lang talaga siya. Natindihan natin? So yung letter na yon, sabi ni Paul dun sa mga Thessalonians, nung bumisita kami sa inyo, yung pagpunta namin sa inyo, may resulta. Sabi sa tulong, may resulta. May resulta. No? So gusto po natin, yung ginagawa natin dito sa church, hindi lang yung ginagawa natin sa church, yung sa life natin, sa pagsunod natin sa Lord, dapat po may resulta. Ano? Kagaya ni Paul, yung life natin, may resulta dapat. Ano? Kaya po tayo nagsaserve sa Lord, kaya tayo nag-aaral ng Word of God, kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo nagde-devotion. Gusto natin, may resulta yung pagkakakilala natin sa Lord. No? Tapos gusto natin makapag-invite tayo ng mga tao, kaya magkakaroon tayo ng VIP night, ma-invite natin sila, yung ginagawa natin sa kanila, papakainin natin sila, share natin sila ng Word of God, magkaroon ng result sa buhay nila. No? So sabi ni Paul, natutuwa si Paul, na yung pagpunta niya sa Thessalonica, may resulta dun sa mga buhay ng mga taong nandoon. Nakuha po natin? No? So, kaya po, maliwanag po sa atin, makita natin ng maliwanag na yung life natin, kung saan tayo dalhin ng Lord, sa school, sa work, sa family natin, yung ginagawa natin sa kanila, magkaroon ko ng resulta sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Ano? Hindi po tayo Kristiyano na wala lang. Natin ang mga katabi mo, mukha pang wala lang. Hindi naman. Ano? Ibig sabihin ng wala lang, yung pag nawala ka, pag kinuha ka na ng Lord, parang walang nakapansin. Wala nakahalata, ay wala na pala siya, ay patay na pala. Kasi nga, pag yung life natin, wala lang. No? Pero gusto po natin, pag kinuha na tayo ng Lord, mamimiss tayo ng mga tao na kapaligid sa atin. Kasi, mayroong nakita sa life natin na nagpagamit talaga tayo sa Lord. Naglingkod tayo sa Lord. Amen po? Yan. Tapos sabi niya, we had previously suffered, we had been treated outrageously in Philippi, as you know, but with the help of our God, we dare to tell you His gospel in the face of strong opposition. No? Mamaya lang pag-alala niya, papalikan natin. For the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. On the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tests our hearts. You know, we never used flattery, nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. We were not looking for praise from people, not from you or anyone else, even though as apostles of Christ, we could have asserted our authority. So dito po sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 1 to 6, may makikita po tayo dyan na nothings. Sabi sa akin, nothings. No? So this morning, pag-aaralan mo natin, 5 nothing. Ano ba yung mga nothing na yan? So again, ang topic po natin, umiikot sa integrity. Ano? Yung pag sinabi po natin integrity, yung kaya mong humarap sa Diyos, kaya mong humarap sa mga tao na malinis yung konsensya mo. Intindihan po natin? Ano? Yung wala kang takot na humarap sa Diyos, wala kang takot na humarap sa mga tao. Kasi wala kang tinatago. Ano? Malinis yung konsensya natin. Ano? So dito po sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 6, ano? Pinakita po ni Paul sa kanyang sulat sa mga Thessalonica kung paano mamuhay na meron kang mga nothings sa puso. Ano ba yung mga nothings na yan? Ano? Gusto niyo malaman? Number 1, nothing to fear. Sabi sa atin mo, nothing to fear. Nothing to fear. Ano? Ibig sabihin, wala kang kinakatakutan. No? Sabi sa verse 2, we had previously suffered and been treated outrageously in Philippi, as you know. But with the help of our God, we dare to tell you His gospel in the face of strong opposition. So, sa Philippi, nag-suffer na sila, na-persecute na sila,
Ang dami nag-o-oppose sa kanila, pagdating nila sa Thessalonica, kahit na mayroong strong opposition, sabi doon, we dared pa rin to share the gospel. We dared to tell the gospel. Ando pa rin yung courage, ando pa rin yung tapang nila na mag-share ng gospel, mag-share ng word of God, mag-share ng truth. Kahit na mayroong suffering, kahit na may persecution, kahit na mayroong opposition. Nakuha po natin? Wala silang kinakatakutan. Nothing to fear. Ano? Kasi truth gives courage. Natindihan mo natin? Truth gives courage. Pag alam mo yung truth, pag pinaniniwalaan mo yung truth, at nilalakaran mo yung truth, wala kang dapat katakutan. In the end, lalabas yung katotohanan. In the end, mananaig yung katotohanan. Naintindihan mo natin? Ano? For example, hindi ka nagnakaw. Hindi ka mo kailangan magtago. Tama ba? Hello? Kahit na makita kang polis, hindi ka matatakot. Kasi hindi ka naman nagnakaw eh. Kahit mapagbintangan ka, kahit mahuli ka, hindi ka matatakot. Kasi alam mo in the end, lalabas yung katotohanan, makakawala. Naintindihan mo natin? Yung po yung ibig sabihin, nothing to fear. May mga tao, pag naniniwala po tayo sa katotohanan ng Word of God, pinapaniwalaan natin yung truth of God's Word, nilalakaran natin, sinusunod natin yung truth of God's Word, wala kang dapat katakutan. Nothing to fear. Yung mga tao, pwedeng hindi maniwala sa'yo. Yung mga tao, pwedeng i-oppose ka. Yung mga tao, pwede kang debatihin. Yung mga tao, pwede kang i-persecute. Pwede kang labanan. Pwede kang patayin. Ano? Pero ang importante sa atin, nilakaran mo yung truth, pinaniwala mo yung truth, sinunod mo yung truth. Ano? Kasi bandang dulo, sa kahuli-hulihan, lalabas at lalabas ang katotohanan. Lalabas at lalabas, pag lumabas ang katotohanan, yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, matatamay sila. Naintindihan po natin? Ano? Pwede kang pupunta ng ulo, pwede kang patulan ng kamay, pwede patayin yung asawa mo, pwede patayin yung anak mo. Ano? Nakuha po natin? Pero, hindi mo kailangan matakot kasi pinaniniwala mo, truth. And eventually, lalabas at lalabas yung totoo. Ano? Sabi sa Bible, darating yung time, makikita ng lahat ng tao si Jesus. Makikita ng lahat ng tao, totoo talaga, ang totoong Diyos, yung Diyos na sinasamba natin, yung Diyos na pinapapurihan natin, yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Ano? Makikita talaga ng lahat ng tao na ang namatay talaga sa cross, Jesus, ang talagang Savior si Jesus. Kaya kahit hindi sila maniwala ngayon, kahit magalit sila ngayon, kahit mag-oppose sila ngayon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya po wala tayong dapat katakutan. No? Hindi mo kailangan matakot sa criticism kasi papatunayan ng Diyos, ikaw yung tama. Yung pinaniniwala natin, yun tama. Nakuha pa natin? Hindi yung iniisip natin tama. Hindi yung iniisip ng ibang taong tama. Kundi ito ang sinasabi ng Bible na tama. Nakuha pa natin? Yes. Ano? Hindi mo kailangan matakot sa opposition. Kasi, ang kinakalaban nila, si Lord. Ano? Pag kinaya may katotohanan, pinaniwala may katotohanan, pinipreach mo katotohanan, sinusunod natin ang katotohanan. Kung may mga taong mag-o-oppose sa atin, hindi tayo nino-oppose. Si Lord ang nino-oppose nila. Si Lord ang kinukontra nila. Si Lord ang nilalabanan nila. Hindi tayo. Nakuha ba natin? Kasi tayo, pinaniwalaan mo lang yung truth. Sinunod mo lang yung truth. Nakikita mo natin, susunod natin. So kung lalabanan nila tayo, hindi tayo mismo ang nilalabanan nila. Si Lord ang nilalabanan nila. Hindi mo kailangan matakot sa future. Kasi si Lord ang may hawak ng future natin. No? Kaya po, yun yung nagbigay ng tapang kila Paul. Na kahit umaharap sila sa persecution, may suffering, may opposition, tuloy-tuloy pa rin mag-share ng word of God. Tuloy-tuloy pa rin mag-share ng truth. Ipahayag yung truth sa mga tao. Tuloy-tuloy pa rin sa pagsaserve sa Lord. Tuloy-tuloy pa rin sa pagsunod sa Lord. Ano? Sabi sa tabi mo, nothing to fear. Nothing to fear. No? We have nothing to fear when we stand on the truth. No? Kaya po, stand on the truth.
No? Mag-stand po tayo sa truth. Paniwalaan natin yung truth. Pamuhay natin yung truth. Kung ano sinasabi ng Word of God, paniwalaan natin, payuhan natin, nakalan natin, sundin po natin. Ano? Pangalawa po. Pangalawang nothing to hide. Sabi sa tabi mo, nothing to hide. Nothing to hide. Ano? Buta, wala kang dapat katakutan. Pangalawa, wala kang tinatago. No? Sabi ni Paul, sa verse 3, for the appeal we make does not spring from error or impure motives, nor are we trying to trick you. No? Nag-share lang siya ng Word of God, sinare niya yung truth ng Word of God, sinashare niya yung gospel, pero wala siyang, hindi yung galing sa panloloko, hindi galing sa maling teaching, ano? Hindi galing sa impure motives, hindi siya nandoloko, hindi siya nandudaya, hindi siya nang-trick ng mga tao. Alala niyo pinagkaraan natin mga nakarang Sunday, ano? Diba? May mga tao kasi nagtuturo, may impure motives. Gusto makuha yung pera mo, gusto may makuha sa'yo, gusto na sila yung sumikat, sila yung makilala, gusto lang attention, ano? May mga tao na natadaya talaga para makuha nila yung magawa nila na gawin mo kung ano yung gusto nila, mapasunod ka nila, ititrick ka, imamanipulate ka, i-receive ka. Nandito po natin? Pero si Paul, wala siyang tinatago. Kasi sabi niya, proudly, confidently, pwede niyang sabihin, yung tinuturo ko sa inyo, when I share the Word of God sa inyo, nung share ko yung truth, hindi yung galing sa error, hindi yung galing sa impure motives, hindi ako nagtitrick. Naintindihan po natin? Ano? Kaya po, pag sinusunod natin yung truth, tumatayos tayo sa truth, lalakaran natin yung truth, sinashare natin yung truth ng Word of God, walang ibang motives, wala tayong tinatago, ano? Nothing to hide. Sa iba sinasabi ni Paul, ano? Wala siyang tinatago. Yung ministry niya, hindi galing sa deception. Yung ministry niya, hindi galing sa impurity. Hindi galing sa manipulation. Pag meron kang integrity, hindi mo kailangan magkaroon ng maskara. Hindi mo kailangan magtago. Hindi mo kailangan mag-pretend. Hindi po kaya? Hindi mo kailangan magkunwari. Kung ano yung nakikita sa ng tao, sa labas, yun din yung nasa loob. Wala tayong kailangan itago. Ano? Kasi may mga tao, pwede mong itago yung nasa loob mo, pero wala kang maitatago sa Lord. Sabi sa tabi mo, wala tayong maitatago sa Lord. Wala tayong maitatago sa Lord. Ano? Sa harap ng tao, pwedeng okay ka, pwedeng mabait ka, pwedeng ang galing-galing mo, sa harap ng tao, pero sa loob, pwedeng sasabihin sa iyo ng Lord, hindi ka okay, hindi ka tama. Ano? Hindi ka totoo. Kasi wala tayong maitatago sa Lord. Ang importante po, hindi yung tingin ng tao sa atin, kundi ano yung tingin sa atin ng Lord. Ano? Maraming beses na pwedeng sabihin sa'yo ng mga tao, mali ka, masama ka, hindi ka sumusunod sa Lord. Ano? Pero, ang importante, ano tingin sa'yo ng Lord? Kasi pag alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung tama, sumunod ka sa tama, ginawa mo yung pinapagawa ng Lord, kahit anong sabihin sa'yo ng mga tao, hindi importante. Kasi wala kang tinatago. No? Pag wala kang tinatago, lalabas at lalabas ang katotohanan. Mukha po natin. Kung ano may sabihin sa'yo ng mga tao, hindi nila yun kayang patunayan. Hindi po kaya? Kahit dumaan ka pa sa iba't ibang mga husgado, sa iba't ibang mga korte, hindi nila mapapatunayan yung mga mali nilang sinasabi sa'yo. Ganun din yung ginawa nila kay Jesus. Ano? Ang dami nila mga sinasabing mali kay Jesus. Even kay Paul, ang dami nila sinasabing mali kay Paul, pero hindi nila yung mapapatunayan. Kasi nga, wala kang tinatago. Nakuha natin? Pwede po may mga nagawa tayong mali. May mga nagawa tayong kasalanan ng tapas. Ano? Pero hindi mo tinatago yun. Hindi ka nagkukunwari. Hindi mo yun, yes, nakakahiya yun, pero pag nakidiscover nyo ng mga tao, opo, pag may nakita kayo, nag-discover kayo na mali kong ginawa, ng tapas. Ano? Sasabihin ko lang po sa inyo, yes, ginawa ko yun. Pero binago na ako ng Lord. At hindi ko na yung ginagawa ulit. Nakuha natin? Kasi wala tayong kapalitan ko. Okay lang na ma-discover nila. Okay lang na malaman ng ibang tao yung mga mali kong ginawa. Pero sasabihin ko lang sa kanila, di ginawa ko yun before, yes.
pero hindi ko na yung ginagawa at hindi ko na yung uulitin. Nakuha po natin, hindi tayo perfect. Pero wala tayong tinatag. Ano man yung sabihin nila na mali sa atin, kung totoo man yun, yes, totoo, ginawa ko yun, dati yun. Pero hindi na ngayon. Binago na ako ng Lord. Nakuha po natin? No? Kasi Paul, makapapagmalaki niya, hindi naman out of pride, kundi confident siya, not because nung sa kung ano ginawa niya, not because he is perfect, pero yung heart niya is pure. Nakuha po natin? No? So, a life of integrity po, pag meron tayong integrity, it means pinipili natin yung transparency. We are transparent. Hindi tayo hypocrites. Ano? Hindi tayo nagpupunwari, hindi tayo nagpapalupas, hindi tayo nagpe-pretend. Yung sa labas sa tingin ng mga tao, okay tayo. Pero pag nakatalikod tayo mga tao, iba na yung iniisip natin, iba na yung sinasabi natin, iba na yung ginagawa natin. Sabi mo, hindi tayo yun. Hindi tayo yun. Ano? Ang goal natin, maging honest, maging transparent. Ano? Wala tayong secret. Napapalin niya? Ano? Hindi masasabi ng pag mayroong pinagkatiwala sa atin ng pera, hindi masasabi ng mga tao na kumukuha tayo ng pera, may nawalang pera, wala na. Ano? Ako po naging treasurer po ako ngayon ng MNC, madalas sa Star Council. Si Mike po ay treasurer ng Royal Women. Si Mama naging treasurer din siya ng ay treasurer siya ng BCCM. Ano? Mga perang hinahawakan po namin, mga malalaking pera yun. Hindi mga barya-barya lang. Ano? Pero, ako wala akong takot kasi wala akong kukunin pera doon. Hindi ko yung pagsasamantala. Hindi ko yung gagamitin for my personal interest. At ready ako na pag may nawala, ayaw ko palitan. Papalitan ko yun. Nakuha po namin? Kasi wala naman akong tinatago. Hindi ko pa naging-interesan yun. Naintindihan po natin? Ano? So transparent po tayo. Pag pinili tayo ng report, makakagawa tayo ng report. Mailalabas natin ang tamang report. Pag chinek nila yun, in-audit nila yun, wala silang makikita mali. Ano? Kasi nga po, wala tayong tinatago. Hindi tayo nag-trick, hindi tayo ng loloko, hindi natin ginagawa ng mga magic yun. No? So, hindi tayo nagtatago ng kasalanan. Wala tayong sikretong kasalanan. Ano? Sinasabi natin yung totoo, pinapamumuhay natin yung totoo, namumuhay tayo ng honest, ng transparent. Ano? Ibig sabihin nun, tumira ka sa bahay namin. Pumunta ka sa bahay namin, tumira ka doon ng 1 week, wala kang makikita na tinatago namin. Kung ano pa yung nakikita nyo sa amin dito sa labas, paano yung ito din yung totoo namin? Kahit sumama po kayo, tumira kayo sa amin, sumama kayo sa bahay namin ng 1 week, 1 month. Kung ano nakikita nyo sa labas, yun din namin. Ano? Walang iba. Ibig sabihin nun. Kung ano nakikita nyo, tignan nyo, silipin nyo lahat ng mga nato sa mga cabinet, sa mga drawers sa ilalim ng kama. Wala kayong makikita na nakatago. Ano? Ito ibig sabihin ng nothing to hide. Wala kang nakatakutan. Nakuha pa natin? Ang pwede lang i-bless ng Lord, yung kung ano yung nakikita ng Lord. Hindi pwede, ibig sabihin po nun, hindi pwedeng ilabas, i-bless ng Lord yung may mga nakatago. Naintindihan natin? No? When we are transparent, we have nothing to hide. No? May natututunan ko tayo? Yes. Pangatlo po natin. Sabi ko sa katabi mo, nothing to prove. Yan. Nothing to prove. Wala kang kailangan patunayan. Ano? Sabi sa verse 4, on the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people but God to test our hearts. Ano? Una, wala kang pinakatakutan. Pangalawa, wala kang pinatago. Pangatlo, wala kang kailangan patunayan. Ano? Pangatlong nating Nicole, nothing to prove. No? Hindi ka tayo nagpe-preach, hindi tayo nag-share ng Word of God,
Hindi tayo nag-share ng truth para may patunayan sa mga tao. Ano? Kaya mo sinashare yung truth kasi yung truth. Gusto natin malaman ng mga tao yung truth. Gusto natin yung mga tao, makita nila yung truth na nakita natin. Pero hindi mo yung ginagawa to impress people. Hindi mo yung ginagawa to please people. Nakuha po natin? Ano? May mga tao, lalo po ngayon sa panahon ng social media, ang dami nagpo-post, ang dami naggagawa ng content para makakuha ng likes, para makakuha ng mga reacts. Ano? Kasi naghahanap sila, yung mga tao, nasanay po tayo, yung mga, sa panahon natin ngayon, ang mga tao, ang nakukuha nilang validation, na tama yung ginagawa nila. Pag maraming nag-like, para maraming nag-comment, pag maraming nag-heart. Ano? Yung validation nila na okay yung ginagawa nila, pag may nag-like, pag may nag-heart. Nakuha po natin? Pero hindi po tayo ganun. Tayo po ng mga followers ni Jesus, hindi tayo naghahanap ng validation sa mga tao. Hindi tayo kailangan na sasabihin ng tao kung tama ba yung ginagawa natin, kung tama ba yung sinasabi natin. Ang validation natin sa Lord. Ang validation natin, yung sinasabi ng Word of God. Pag ang ginagawa mo at ang sinasabi mo galing sa Word of God, enough na yun. Nakuha ba natin? Mag-agree sila o hindi, ikaw, kayo ng Lord, okay kayo ng Lord. Ikaw at ang Word of God, naniniwala ka sa Word of God, yung sinasabi mo, ginagawa mo, galing sa Word of God, ano? Ay hindi maniwala sa iyo mga tao, ay hindi mag-agree sa iyo mga tao, okay lang yan. Wala kang kailangan patunayan. You have nothing to prove. Ano? Hindi ko kailangan sabihin, ay mali kayo, ako yung tama, ako pakinggan ninyo. Wala nang gano'n, hindi mo na kailangan ng gano'n. Sabihin mo lang yung truth, i-share mo lang yung truth, at yung paniniwalaan ko, ito sinasabi ng Word of God, enough na yun. Maniwala kayo o hindi, okay na yun. Nakuha ba natin? Kaya hindi natin kailangan makipag-away, hindi mo kailangan makipag-debate, hindi mo kailangan makipag-sigawan, hindi mo kailangan makipagpalakasan ng boses. Sabihin mo lang kung ano yung pinaniniwalaan mo. Sabihin mo lang kung ano yung alam mong katotohanan. Ano? Maniwala sila o hindi, kung utang ka man nila ng ulo, wala kang kailangan patunayan. No? Kasi naniniwala tayo, in the end, lalabas ang totoo. Lalabas yung tama. Nakuha po natin? Ano? Pag lagi po tayo, ang hinahanap natin, yung validation ng mga tao, yung likes, yung agreement ng mga tao, pag lagi ka lang hinahanap natin, eventually, compromise tayo. Ano? Eventually, hindi mo na gagawin yung totoo, hindi mo na paniniwalaan yung tama, hindi mo na tatayuan yung tama, hindi mo na tatayuan yung mga principles, ang gusto mo na lang, mag-like sila, mag-agree sila. Ano? Hinahanap mo na lang kung ano yung gusto nila. Pag sinabi ng, sa tingin mo maganda, sabi nila, ay hindi maganda, ay oo nga, hindi ka maganda. Di ba? Sabi mo tama, sabi nila, ay mali, ay oo nga, mali nga. Di ba? Ang gagawin mo na lang, ipiplease mo na lang yung mga tao. Pero sabi ni Paul, hindi niya goal pag-please ng tao. Kasi, naniniwala siya, approve na siya ng Lord. Ano? Pag-approve ka sa Lord, kahit hindi ka approve sa tao, enough na yun. Ano? Maniwala po tayo. Sabi sa tabi mo, approve ka ng Lord. Approve ka ng Lord. Ano? Yung identity natin ay secure sa Lord. Ano? Kung anong sabihin ng Lord tungkol sa atin, yun yun. Kahit anong sabihin ng ibang tao. Nakuha pa natin? Ano? Hindi ka naghahanap ng palakpak ng mga tao. Hindi ka naghahanap ng approval ng mga tao. Ano? Malaya ka na dun sa kailangan na hindi mo kailangan i-pressure yung sarili mo na mag-perform. Diyan po kaya? No? Pag inassign ko na mag-pray, ikaw mag-pray, ikaw magpakanta, ikaw mag-share ng Word of God, hindi ka kakabahan. Paano kung magkamali ako? Paano kung tawanan nila ako? Paano kung sabihin nila mali yung sinabi ko? Hindi mo kailangan mag-isip ng mga ganun-ganun. Kasi hindi ka naman tatayo doon to perform. Diba? Pwede kang mabulol, pwede kang mawala sa tono, pwede kang may masabing mali. Pero okay lang yun. Kasi hindi ka naman nandun to perform to please people. Hindi ka nandun para pang ka ng mga tao. Nakukuha po ninyo? Kaya po huwag kayo kakabahan pag in-assign kayo na mag-pray, in-assign kayo magpakanta, in-assign kayo na mag-share ng Word of God. Huwag mong kabahan kasi okay lang magkamali.
Sige po kaya? Kasi hindi mo yung ginagawa to please people. Ginagawa mo yun to please God. Ako po namin? Ano? Kahit sa harap ng 1,000, 2,000 na people, huwag ka kabahan. Kasi gawin mo lang kung ano yung tama, gawin mo lang yung pinapagawa ng Lord, okay na yun, kahit magawa mo mali, learning na lang yun sa susunod, iwasan mo na ulit magkamali. Ano? Mali mga nagawa mong mistakes, i-correct mo lang. Pero huwag ka kabahan. Kasi hindi ka tumatayo sa harap ng mga tao para palampakan ka ng mga tao. Tumatayo ka kasi sumusunod ka sa Lord. Ako pa natin, paliwanag yan. No? So, kasi kailangan i-prove yung worth natin sa title. No? Sabi ko, ang identity natin, ang security natin sa Lord. Hindi mo kailangan ng title para patunayan sa mga tao na magaling ka, mahusay ka, na matalino ka. Hindi mo kailangan ng outward appearances para patunayan sa mga tao na religious ka, spiritual ka. Diba? Hindi mo natin kailangan lagi nagpe-pray. Pe-pray magkakain, magpe-pray bago mag-share ng Word of God, magpe-pray bago mag-Bible study. Hindi naman kailangan laging ganun. Kasi hindi naman tayo religious. No? Nagpe-pray tayo, on our own, nagpe-pray tayo. Kinakausap natin si Lord. Kahit sa tingin ng tao, parang hindi ka naman nakapikit, hindi naka-close yung kamay mo. Ano? Hindi ka naman nagpe-pray na nakadilat. Kasi hindi ka nagpe-perform. Hindi mo pinapakita sa mga tao na religious ka. Nakuha pa natin, bakit siya nagpe-pray, nakadila? Hindi problema yun. Importante nagpe-pray. Ano? Pag ba nakadila, ibig sabihin, hindi na nakikipag-usap sa Lord. Di ba? Ang nakikipag-usap lang sa Lord, yung nakapikit lang. Nakuha po natin. Ano? Kasi hindi tayo nagpe-perform sa harap ng tao, hindi natin gustong patunayan sa mga tao na religious tayo na spiritual tayo. Ano? Ang approval lang po na kailangan natin, approval ng Lord. Hindi tayo naghahanap ng recognition. Ano? Pag tinawag ka ng Lord, pag in-approve ka ng Lord, enough na yun. So when you have the approval of God, you stop trying to impress people. No? Importante, alam mo, anak ka ng Diyos, alam mo, pupunta ka sa langit, alam mo, sinusunod mo sa Lord, ginagawa mo yung pinapagawa ng Lord, enough na yun. No? Hindi ka na mag-i-impress. You stop impressing people. Focus ka lang sa pagsunod sa Lord. Focus ka lang dun sa pag-alam at paggawa ng will ng Lord. No? Tanong mo katabi mo, alam ba yung will ng Lord? So, kaya po kailangan natin mag-aral ng Word of God, kaya natin binabasa yung Word of God, inaaral natin yung Word of God every day, ano? Para malaman natin, ang focus natin, malaman natin, matintindihan natin anong pinapagawa ng Lord, anong gusto ng Lord, tapos pag naintindihan mo, gawin mo. Ano? Focus lang tayo doon, sunod lang tayo sa Lord. Hindi natin yung ginagawa to impress people. Nakuha po natin? Ano? So, kaya po tayo nag-aaral ng Word of God. Patayuan natin yung Word of God, paniniwala natin yung Word of God, susundin natin yung Word of God, not because we want to impress people, but we are approved by God. Importante po, bawal isa sa atin, maliwanag, alam natin, anak tayo ng Diyos, pupunta tayo sa langit. No? Kasi kung may alam mo, pupunta ka sa langit. No? Importante yun. Importante po, maliwanag sa atin na pupunta tayo sa langit. Kasi sayang yung pupunta tayo ng church every Sunday. Ano? Pupunta ka sa church every Sunday, tapos hindi ka pala sa langit pupunta. Nakuha niyo ba? Ano? Sayang yung pagpunta mo sa church every Sunday. Kailangan po, kung pumunta ka sa church, tapos nagbabasa ka ng Bible every day, alam mo, na kaya mo yung ginagawa kasi maliwanag sa iyo pupunta ka sa langit. Ano? So ito yung goal natin. Nagbawat isa po sa atin nandito to, maintindihan natin kung sa langit tayo pupunta. Ano? Pag alam mo sa langit ka pupunta, anything na ginagawa mo dito sa earth, ang focus lang natin, sumunod sa Lord, gawin yung pinapagawa ng Lord, enough na yun. Ano? So, pamila na po tayo na natin. Pang-4 na to. Yan. Sa pang-4, natin to lose. So, nothing to fear, nothing to hide, nothing to prove, and nothing to lose. Ano? On the contrary, sabi niya, we speak as those approved
called by God to be entrusted with the gospel. Ano? Maliwanag po kay Paul na kaya niya ginagawa yung pag-share ng Word of God, kaya niya ginagawa yung pag-share ng truth kasi pinagkatiwala yun sa kanya ng Lord. Galing yun sa Lord. Hindi lang yung truth yung galing sa Lord. Everything we have ay galing sa Lord. Ako pa ninyo? Ano, kailangan po maliwanag sa atin, maintindihan natin na everything na meron tayo ngayon ay galing sa Lord. Maliwanag kay Paul yun. Dahil po, alam niya, maliwanag sa kanya na everything na meron siya ay galing sa Lord, okay lang mawala, okay lang magsakripisyo, okay lang na maghirap, ma-persecute kasi wala namang mawawala sa kanya. Ano? Hindi siya humahawak sa mga material na bagay. Intindihan po natin? No, hindi niya hinahabol yung comfort, hindi niya hinahabol yung reputation, hindi niya hinahabol yung possessions. Hindi nang habol niya. Maliwanag sa kanya, kung ano man yung need natin, bibigay ng Lord. Yan po kaya? Ano man yung need mo, ibibigay ng Lord. At pag yung meron sa'yo, galing sa Lord, mawala man yun, hindi ka nawalan. Tama niyo po? Kung may mawala sa'yo, hindi ka nawalan. Ang nawala, yung binigay ng Lord. At pag nawala yun, papalitan ng Lord. Sabi mo, papalitan ng Lord. No? Anything na mawala sa'yo, kayang palitan ng Lord. Paliwalaan natin, lahat ng meron tayo, galing din yun sa Lord. Kaya po, walang mawawala sa atin. Sabi mo sa mo, nothing to lose. Nothing to lose. Ano? Ang focus natin, mawala na lahat, wag lang yung relationship natin sa Lord. Mawala na lahat, wag lang yung faith natin sa Lord. Mawala na lahat, wag lang yung favor ng Lord. Ano? Mas importante yung favor ng Lord, mas importante yung faith natin sa Lord, mas importante yung relationship natin sa Lord. Mawala na lahat ng bagay. Kahit mawala ka ng damit, mawala ka ng bahay, mawala ka ng sasakyan, mawala ka ng cellphone, okay lang yun. Sabi mo, okay lang yun. No? Kaya po, yung importante, unahin natin Word of God. Ano? Yung relationship natin sa Panginoon. No? Sino po sa inyo, pag umalis ka ng bahay, nakalimutan mo yung cellphone mo, naiwan mo yung cellphone mo, kinakabahan ka na. No? Hindi ka na mapakali. No? Okay, hindi mo makita sa bag mo. Hindi mo makita sa bulsa mo. Nawawala yung cellphone. Kinakabahan ka na. Ano? Diba? Pero tayo, kinakabahan tayo. Pero, kinakabahan ka ba pag hindi ka nakapag-pray? Pag hindi ka nakapagbasa ng Bible? Pag hindi ka nakapag-church? Kinakabahan ka ba? Hindi ka ba mapakali? Dapat po ganun din tayo. Ano? Yung hindi ka mapakali pagka hindi ka nakapag-pray, hindi ka nakapagbasa ng Bible, hindi ka nakapag-church. Kasi mas importante po sa atin yung relationship natin sa Lord. Ano? Nothing to lose. No? When everything you have is from God, you have nothing to lose. So, paniwalaan po natin, no? Mahal ka ng Lord, tinawag ka ng Lord, approve ka sa Lord, ano? Paniwalaan po natin yun. Lang importante, mahal tayo ng Lord. Sabi mo, mahal ka ng Lord. No? Kaya kung maintindihan natin, mahal tayo ng Lord, tinawag tayo ng Lord, pinili tayo ng Lord, kahit hindi tayo deserving. Enough na yun. Ano? Kung ano yung sinasabi ng Lord tungkol sa atin, yun ang importante. Kaya po kailangan natin, babalikan po natin, basahin natin, aralin natin yung Word of God para maintindihan natin ano sinasabi ng Lord, ano sinasabi ng Lord tungkol sa atin. Kasi kung ano sinasabi ng Lord tungkol sa atin, enough na yun. Ano? Hindi natin kailangan i-impress yung ibang tao. Hindi mo kailangan mag-worry na mawalan ka ng mga bagay, mawalan ka ng mga relationships. Kasi ang importante yung relationship natin sa Lord. Kasi amen. Amen. Na, pamuli po natin na nating to boast. No? Na tayo kailangan ipagmalaki. Ano? Wala kang kinakatakutan. Wala kang tinatago. Ano? Wala kang kailangang patunayan. Walang kailangang hindi ka tatawag na mawalan. And then, wala kang ipinagmamalaki. Ano? Sabi sa verse 5, you know, we never use flattery
nor did we put on a mask to cover up greed. God is our witness. Ano? Kaya mo tumayo sa harap ng Diyos, kaya mo tumayo sa harap ng tao kasi wala kang pinatago, hindi ka nagkukunwari. Nakuha natin? Hindi ka naghahanap na, hindi mo, ano mas Tagalog yung flattery? Ano ba yan? Hindi mo hinahanap yung papuri ng mga tao. Ano? Ano pa sabi niya? We were not looking for praise from people. Not from you or anyone else. Even though as apostles of Christ, we would have asserted our authority. Kasi Paul, hindi niya hinahanap yung papuri ng mga tao. No? Ang hinahanap niya, yung papuri sa Lord. Kaya po, wala tayong pagmapalaki. Ang tayo kailangan pagmalaki. Ang gusto po natin, si Lord ang maipagmalaki natin. Si Lord ang mapapurihan. Si Lord ang makilala. Si Lord ang sumikat. Ano? Hindi tayo nag-serve. Hindi tayo nag-ministry for our personal glory. Nakuha ninyo? Hindi tayo nag-church. Hindi tayo nag-serve sa Lord para sabihin ng mga tao, ay, galing mo naman. Ay, ang husay-husay mo naman. Hindi nang hinahanap natin. Ano? Gusto natin sa Lord ang mapapurihan. Hindi tayo naghahanap ng papuri para magamit natin yung position, magamit natin yung papuri ng mga tao for our advantage. No? Gusto po natin sa Lord ng mapapurihan. So, ang totoong ministry, hindi po tayo nag-build ng pangalan natin. Binibuild natin ang pangalan ng Lord. Ano? Hindi tayo nag-ibig para hangaran tayo ng mga tao. Hindi nang hinahanap natin, hindi yung paghangan ng mga tao. Hindi tayo nagsaserve para palakpakan tayo ng Lord, ng mga tao. Ano? Ang gusto po natin, ang hangaan si Lord. Ang gusto po natin, ang palakpakan si Lord. Gusto po natin makilala pangalan ng Lord. Nakuha po natin? Ano? So, when you have nothing to boast, you draw people's attention to God. No? Lahat po na meron tayo galing sa Lord, biyaya ng Panginoon, kabutihan ng Lord. So wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung nakapag-serve tayo, kung nakapaglingkod po tayo sa Panginoon, nagamit tayo ng Lord, it's an opportunity, it's a privilege, it's an honor from God. Ano? Ako po natin, kaya po tayo nakakatayo dito sa harap kasi inalaw ng Lord. Hindi dahil magaling ako. Hindi dahil matalino ako. Dahil inalaw lang ng Lord. Kaya wala pong pwede pagmalaki. Ano? Hindi ko sasabihin sa mga tao, uy, ano naman, magaling ako preacher. Hindi ko sasabihin sa mga tao, magaling ako leader, sundin niyo ako. Hindi po. Wala tayong pwede ipagmalaki. Ano? So, ibigay natin sa Lord lahat ng glory. Ano? Siya yung pasikatan po natin. Kaya pag-serve tayo sa Lord, mag-share tayo ng Word of God, gusto natin yung mga tao makilala si Lord, i-lead natin yung mga tao sa Lord, hindi sa atin. Nakuha po natin? Ano? So, sabi mo sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Ano? Sa verse 13, dahil po si Pablo, he has nothing to prove, he has nothing to lose, he has nothing to fear, he has nothing to hide, he has nothing to boast. Ang resulta po nung pag-share ng Word of God sa mga tao, ito, sabi niya, we also thank God continually because when you received the Word of God, which you heard from us, you accepted it, not as a human word, but as it actually is, the Word of God. Ano? Which is indeed at work in you to believe. Ano? Pag ginawa po natin na nag-serve tayo ng kasama yung limang natin, nothing to fear, nothing to lose, nothing to hide, nothing to prove, nothing to boast. Pag meron po tayong gano'n ng mga natin, yung ginagawa natin, yung ministry natin, yung pag-share natin ng Word of God, pag-share natin ng truth, tinatanggap ng mga tao, hindi na word ng tao, kundi word ni God mismo. Ano? Pinaniniwalaan ng mga tao, hindi na ito ay hindi galing sa tao, ito mismo ay galing sa Diyos, Word of God. Nakuha mo natin? Ano? Maliwanag po? So, John chapter 1 verse 1, panghuli na po. Sabi diyan, in the beginning was the Word, and
And the Word was with God, and the Word was God. Ano? Sabi sa kinanta natin kanina, ano yung unang verse dun sa kinanta natin kanina? You were the word at the beginning. You were the Word in the beginning. Ano? Yun po yung kinanta natin. Si Jesus po ay Word. Ang Word na si Jesus ay isa. Basahin mo po yung Revelation chapter 19. Ano? Hindi ko na po nila dinagdag dito. Pero kung babasahin ko po yung Revelation 19 pag uwi sa bahay. Sabi ko, he is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. No? Yung pangalan kong Jesus, binigay sa kanya yung pangalan na yun nang pinanganak siya sa earth. Pero nung wala pa siya sa earth, nung hindi pa siya bumababa sa earth, anong pangalan niya sa heaven? No? Ang pangalan niya po sa heaven ay Word of God. No? Si Father siya. God the Father. Si Holy Spirit siya. Si Jesus, siya po, ang pangalan niya ay Word of God. Ano? So, si Jesus at the Word of God, hindi isa lang yan. So, ibig sabihin po dito mga kapatid, kaya ko ito sinashare. Kasi sinasabi si Jesus ang Word. Kung love mo si Jesus, dapat love mo din ang Word. Ano? Naintindihan po natin? Kung love mo si Jesus, naniniwala kay Jesus, love mo din ang Word. Naniniwala ka rin sa Word. Ano? Kung sinusunod natin si Jesus, we are obeying Jesus, ino-obey din natin ang Word of God. Nakuha po natin? Kaya po maliwanag po na isa pong characteristics ng isang taong naniniwala kay Jesus, nagbabasa ng Bible, inangaral ng Bible. Kasi nga, ang Word, tsaka si Jesus, isa lang yun. Iisa lang sila. Nakuha po natin? Ano? Paano mo malalaman na ang isang insekto na nakita mo gagamba? Alam mo kung hindi gano'n. Ano mo malalaman na yung insekto na nakita mo gagamba? Kasi alam mo yung itsura nun eh. Di ba? Parang trick question na paano ba? Di ba? Kasi kung alam mo yung itsura, di ba? Alam mo yung itsura ng gagamba. Hindi mo siya mapapagkamalan na butiki. Hindi mo siya mapapagkamalan na ipis. Hindi mo sasabihin na yung nakita mo ay ahas. Kasi yung itsura niya, itsura gagamba. Ano? Kaya alam mo na gagamba siya. Nakuha po natin. So, ang follower ni Jesus, ang disciple ni Jesus, ano itsura nun? Ang itsura po nun, yung nagmamahal kay Jesus, ang itsura nun, nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Bible. Ano? Pag meron kang kakilala na sinasabi niya, siya ay Kristiyano, siya ay follower ni Jesus, siya ay disciple ni Jesus, pero hindi siya nagbabasa ng Bible, magtataka ka. Ano? Kasi hindi yun ang itsura ng follower disciple ni Jesus. Naintindihan po natin? Ano? Ang totoong follower ni Jesus, ang totoong disciple ni Jesus, nagbabasa at nag-aaral ng Bible. Hindi para may patunayan, hindi para mag-impress ng mga tao, kundi dahil iyon lang ang resulta, ang itsura ng totoong follower ni Jesus. Naman niyo ba? Ano? Kung ano nasa loob, lalabas sa labas. Sundan po natin. Ano? Sige po, tayo na po tayo lahat. No? Nothing to fear, nothing to hide, nothing to prove, nothing to lose, nothing to lose. Tandaan po natin yan, yung limang natin na to. Pag minumuhay po natin yan, okay na tayo. Ano? Wala tayong kailangan katakutan, wala tayong kailangan itago, wala tayong kailangan patunayan, walang mawawala sa atin, at wala tayong kailangan ipagmalaki. Ano? Wala po tayong ipagmalaki. Sa panahon po ngayon, ang naging focus ng mga tao is yung image nila. Ano? Sabi ko, tingin ng mga tao sa kanila. Kaya po, gagawin nila lahat, magmukhang okay, magpupunwari, magpapalabas, magpe-perform, para sa tingin ng mga tao, okay sila. Pero tayo po, we are different. Sabi sa kanila mo iba ka. Ano? Hindi tayo iba, kasi gusto natin patunayan, meron tayong patunayan. Ano? Hindi tayo nag-iiba kasi meron tayong gusto patunayan, gusto natin mag-impress, gusto natin mag-please ng mga tao. Hindi po yun. Iba tayo kasi we just standing on the truth. No? Tinatayuan lang natin yung sinasabi ng Word of God, pinaniniwala natin yung sinasabi ng Word of God, sinusunod natin yung sinasabi ng Word of God. Ano? Hindi for performance,
Hindi para sa performance, hindi para sa popularity, hindi para sa personal gain. Nakuha po natin? Ano? Yung Word of God, gawin po natin yung Word of God na foundation ng ating buhay, foundation ng mga motives natin, foundation ng ministry natin. Ano? Wala tayo kailangan katakutan kasi truth gives courage. Wala tayo kailangan itago kasi we are living in the light. Wala tayo kailangan patunayan kasi enough na po sa atin yung approval ni God. Wala tayong mawawala sa atin kasi mas importante sa atin yung pupuntahan natin lang. Yung relationship natin sa Lord. At wala tayong kailangan ipagmalaki kasi lahat ng glory sa Panginoon. Ano? Yung integrity po, hindi na-build overnight. It is formed by araw-araw po, nagpapasakop tayo sa authority ng Word of God. Araw-araw, binabasa natin yung Word of God. Araw-araw, inaaral natin yung Word of God. Araw-araw, sinusunod natin yung Word of God. Ano ba? Hinahanap po ng world, ang hinahanap ng world, ang hinihintay ng world, yung mga believers na kung ano yung sinasabi, yun din ang ginagawa. Ano ba? So, ang foundation po natin is the Word of God. Ang foundation ng integrity po natin is the Word of God. Basahin natin, aralin natin ang Word of God. Let us pray. Lord, make us the people that you want us to be. Patuloy niyo po kaming baguhin, patuloy niyo po kaming hipuin, patuloy niyo po kaming katagpuin, patuloy niyo po kaming kausapin, patuloy niyo po kaming turuan, patuloy niyo po kaming i-lead dun sa buhay na gusto po ninyo. Gawin niyo po kami na kagaya ni Paul, na sa puso at isipan po namin, wala kaming kailangan katakutan. Sa puso at isipan po namin, wala kaming tinatago. Sa puso at isipan po namin, wala kaming kailangan patunayan. Wala po kailangan mawala sa amin. Wala kaming kailangan takot na may mawawala sa amin. Kasi lahat po ng meron kami galing sa inyo. At wala kaming kailangan ipagmalaki. Kasi gusto po namin, Panginoon, ikaw lang ang mataas, ikaw ang mapurihan, ikaw ang sumika, ikaw ang makilala ng mga tao. Use us, Lord. Gamitin niyo po yung buhay namin. Gamitin niyo po yung aming bibig. Gamitin niyo po yung aming resources para sa glory mo, para sa purpose mo, para sa mga plans mo, para po ma-advance yung kingdom mo. Gamitin niyo kami, Lord, para marami pang mga tao yung makakilala sa inyo. Use us to draw people to you. Use us to lead people to you. Gamitin niyo po kami. At kami rin po, Panginoon, gawin niyo kami, Panginoon, na magkaroon po ng seryoso at totoong relationship sa inyo. Na ikaw po ang Lord ng bawat area ng buhay namin. Na sa puso't isipan po namin, minamahal ka namin. At kung paano ka namin minamahal, ganun din po namin minamahal ang Word mo, ang Bible. Kung paano ka namin sinusunod, ganun din po namin susundin ang Bible. Kung paano po kami naniniwala sa inyo, ganun din po namin tatayuan ang Word of God na yung principles and conviction po namin nang gagaling sa Word of God. Kung ano pa yung sinasabi ng Word of God, yun po yung aming maniniwalaan, hindi po yung aming sasabihin, hindi po yung aming gagawin. At kung ano sinasabi ng Word of God tungkol sa amin, yun po yung aming paniniwalaan. It's not about what other people are saying. It's not about what other people kung paano tingin nila sa amin. It's not about the applause of the people. It's all about pleasing you, Lord. We want to please you, Panginoon. Hindi lang pag Sunday, kundi every day of our lives, every week, every month of our lives, every year of our lives, we want to please you, we want to honor you, we want to glorify you. We pray all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Sige po, palampakan natin ang Lord.